yun nga yung ironic eh. Dati yung Singapore, nung developing country pa siya, Pilipinas yung ina-idol nila eh. Alam mo ba yung story ng Singapore? Medyo vague na eh. Basta mixed nationalities eh, kasi parang siyang created na country lang. Pag-aalam ko. Yung nationhood ng Singapore into modern times. Sorry, history buff ako eh. Alam mo ba, ang Singapore, ang kaisa-isang country sa mundo na naging independent pero ayaw nila. Greenland sila ng independence pero ayaw nila maging independent. Bakit? Dati, ang Singapore, part ng Malaysia. Tapos dahil sa, ewan ko, cultural differences, gano'n, Malaysia voted out Singapore, be kicked out from Malaysia. Na si Lee Kuan Yew, iyak na. Na ayaw nilang umalis ng Malaysia kasi ang Malaysia Federation. So, para siyang Amerika. So, States. They've been kicked out sa Malaysia. So, parang from scratch, sobrang liit nung Singapore. So, ibig sabihin, sobrang liit din ng natural resources nila. Ganyan. Pero dahil nga, mostly Chinese, so masigasig gano'n, naging ang pinang-leverage nila yung strategic location ng country nila, which is prime real estate for the ports na dumadaan ng Malacca Strait. Kaya naging mas mayaman pa ang Singapore kaysa sa Malaysia. Na parang, nung una, yung bahay nila doon, yung parang stero. Na mga nakatayo yung So, nung, syempre, dahil nga sa, yun na rin, yung laging pinaperverse yung kawangis ni Duterte doon kay Liban yun na kailangan, disiplinado, whatever, ganyan, ganito. Yung magkaiba naman kasi sila. Statesman kasi si Lee Kuan Yew. So, alam niya. Gusto ba kayo? Di pa. Dito. So, parang doon na-overcome yung pagiging mahirap ng Singapore. Siyempre, mas malaking bansa yung Malaysia, pero nauusan nila. Na, wealth per capita, sobrang laki na laki. Ganda na infrastructure doon. Pero, doon din, naging welcoming yung, kasi nga, dahil yung sa Singapore, maliit, naging welcoming yung Singapore sa neighboring country nga nila na Malaysia. Saka yung mga immigrants na iba't ibang bansa. Oo. Una, syempre, papasok sila ng papasok. Maging citizen kayo ng Singapore ganito ganyan. Pero syempre, lumaki yung population dahil maliit nga. Syempre, naging naging stable na, naging mayaman na bansa na. Naging elitist na. Pero culturally diverse ang Singapore. Oo, kasi ang dami dun eh. Dami talaga dun eh. Nung last time nandun ako, daming all sorts of people, all sorts of languages na sinispeak. Pero ang nakalimutan ko ano yung main language nila dun. Chinese. Pero equal yung Mandarin Chinese at English. English talaga yung pinupush nila. Kasi yung lingua franca ng Singapore. Pero dahil Chinese majority ang population, Mandarin. Kasunod, yung Malay population. Malay people, then Indian. Grabe no. Dati sila yung tumitingin sa atin for inspiration dahil ang sobrang laki ng natin. Ewan ko kung totoo talaga, pero I doubt na tayo nga yung second richest country in Asia after Japan. Pero baka kasi propaganda lang ng mga Beijing Malacanang. Baka, pero makikita mo rin kasi well-connected ang Philippines sa in time America's influence tayo doon. Cars pa lang, yun yung nagamit natin. Record pa kayo? Record lang. Sigat lang ako na. Sir. Kaya yun, in history, plausible naman na we were the second richest country behind Japan. Pero kasi damaged culture na. Ganyan. Parang... Why do you say we're a damaged culture? Bakit daw? Kasi... Nasagot ko na yun dun sa huli kong podcast na hindi iba tayo sa Asian culture na collectivist. Individualistic. Oo. Yung sinabi, yung pinag-usapan natin yun No, I think we're collectivist but only to a certain extent. Oo. Kasi kung kunwaring ang pure collectivist, Japan. Yeah. Korea. Na bawal kang mapahiya sa society. Wala kang certain individuality sa sarili. Kung na nga dito ay mag-uusap tayo. Dali lang. Naiigib ako dito, di ba? Kita mo naman. Laging, sige, pamilya, ganito, ganyan. Bayanihan. Pero, kapag dehado ka na, goodbye. Bukan mo yung pamilya mo. Pero, pagdating na sa society, kailangan angat ka lagi.
Sige pa lang, yun pa lang. Doon ka makakita ng naglalaban sa barangay election, magkakamag-anak. Dynasty. Hindi dynasty. Kasi iringan sa pamilya. Yan na. May ganun na palang case. Na wala tayong sense of clan, pag sa Japan, di ba? Clan. Clan, na kahit may differences sila, sinaset aside nila yon for the honor of the clan. Kung nanood ka ng Naruto. Shogun. Series. Ano year? Ngayon lang. Hindi ba? Si Hiroyuki Sanada. Ayun, na parang kahit may differences sila within the clan. Sineset aside nila. Oh. Di tulad dito. Pag kunwari, may partido na nga lang partido politics. Pag hindi mo nakasundo yung sa kapartido mo, alis ka, gagawa ka sarili mo. Ganun ka individualistic dito. Yun nga. Meron pa rin yung mga bayanihan, tulong-tulungan. Oo, pero sa akin na, parang na lang siya, parang surface level. Collectivism. Oo. Na parang lang mapakitang we care for each other. Pero no, deep inside us, we care for ourselves. Gawa ng mga Kasi sila very Ito individual. na lang, mode of transpo. Tingnan mo ang mga collectivist countries. European countries, East Asian countries. Ang primary mode of transpo nila, Train. dahil they care for each other na kailangan mag-move ang population even if subsidized ng gobyerno yung expenses ng train o malulugi yung mga private sector na may kotse, ganun. Pero dito sa atin, kahit sa Amerika, deeply ingrained sa kanila na once you own a car, you can get anywhere you want. It's true. Malaki din yung culture sa US. Na yung American dream, parang ganun. Na you own a house, you own a car, you own your future. So may family ka pa on the side. Maganda yon, pero ang problema kasi nun, sobrang nagiging competitive ng mga tao sa isa't isa na they don't care for anyone sa circle nila, sa society nila. Pero ang rin naman, disadvantage din naman ng collectivist, you lose your individuality. Na wala kang pakialam sa sarili mong welfare basta okay ang lahat. So syempre wala namang balance lagi. I mean, perfect scenario yung balance yung ganun. Pero ito ay perfect yan. Wala naman kasing perfect human being. Pero syempre, dahil tayo, individualistic people tayo, we long for collectivist culture. Na kaya, fascinated tayo pag nakapunta tayo ng Japan, Singapore, Korea, na ang efficient ng transpo dito na kahit mayaman ka, hindi mo na kailangan bumili ng kotse. Train lang. Pero, kung iisipin mo, kung kung well-versed ka sa society nila, sa culture nila, mataas ang suicide rate. Kasi if they feel na dishonor nila yung family nila, o they feel na nag-fail sila sa ganyan. Nade-depress. Oo. Hindi katulad natin. Yun nga lang, sa ibang bansa, pag may controversy ka, politician ka, magre-resign ka, matik yun. Honored ka. Kasi nakakahiya yun. Pero dito, mas matigas ang mukha talaga dito. May rape accusations. Galit ka pa. Diyos ko. Ewan ko ba dito? Pero ayun, yun kasi yung problem na pag nandun ka sa certain side, you long for the other side kasi yun yung nakikita ang kulang. Kasi nga, everyone strives for balance.